Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Reaksyon lang po dito po sa desisyon ng Wage Board for NCR na magdagdag ng 35 pesos na arawang sahod po sa mga manggagawa sa Metro Manila. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa iyo, Katen at DJ Tacha. Good morning and thank you. Ano ho ang inyong reaksyon dito po sa 35 pesos na dagdag po sa sweldo sa Metro Manila? Although meron mga employers na nagrereklamo dahil kakabigay pa lang ng 40 pesos na increase, dinispeto namin, kasi sinasabi naman namin, basta dumaan sa tamang proseso, pipilitin namin mag-comply. Hindi kasi naiintindihan ng iba na nagsasabi na napakaliit na alam mo, Kated, ang nasa work market natin 52 billion. Ang mga minimum wage earner dyan, nasa 5 million lang. Kung talaga across the board, pwede maging 8 billion. So, mga 16% lang ang naapektuhan pag nagkakaroon ng taasan. Yung iba, yung karamihan, yung mass majority ng workers, hindi naman na kikinabang dyan. Kaya taon-taon, lagi natin ina-address yung minimum wage earner, nakakalimutan natin na yung mga farmers natin, mga fisher folks, yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, market vendors, lahat ng mga abulta, yung mga yan, hindi naman natataasan yan. Lagi natin kinakalimutan, akala natin, pag sinabi na kailangan naman gagawa itaas, naiiwanan sila. Yan, aasa lang sa gobyerno. At itong pagtataas naman nating sinasabi, kahit na sa informal sector, na 16%, informal sector 16%, 90% of that micro-industries. Ang small, nasa 8% lang. Yung medium, nasa 1%. Yung large, nasa less than 1%. So pagka sinasabi kaya-kaya ng mga magagawa, yung 2% siguro kaya-kaya. At yung mga 2% na yun, mas mataas pa ibinibigay kaysa sa hinihingi. Pero yung mga small na 8%, tsaka yung micro, sa micro, marami na, hindi kaya. Sabi nga nung iba, itong 40 pesos na huling binigay, binubuno pa namin, dadagdagan ng 35, paiyakan yan. Ang problema niyan, yung mga kumpanya, pag wala silang choice, pagtataas ng presyo para mabawi yun. Pag nagtaas naman ng presyo, apektado lahat. Nagkakalo pa sa inflation, nagiging chain reaction yun. Kung hindi naman nataas na ang presyo, nagbabawas ng tao. Kaya, yung sinasabi namin, dapat naman yung mga nagsusulong niyang na yan, iintindihin nila na minority lang yung mapapaglabang, ang majority mapiperwisyo. Sa mga dati naming panayam sa inyo, no, maging sa mga panayam nyo po sa ibang mga stasyon, sinasabi nyo po talaga yan na hindi nga po dapat na itaas o hindi na dapat magtaas, pero natuloy pa rin po ito. Pero yung sinasabi nyo, iba naman sa sinasabi po ng grupo ng mga manggagawa. Ayon po sa kanila, parang mas dito sa pagtaas na ito, mas prinoteksyonan pa rin ng gobyerno yung mga business sectors kaysa sa mga employers. At ang panawagan pa rin po nila yung 150 pesos na wage hike across the board. Ano po ang tugon nyo doon? Well, yun nga sinabi ko, lumalabas pa, nagrepresenta sa big majority na ating mga workers, kami pa. Kasi nga yung 84% to 90%, hindi naman tataas yun. Sila, kasama sila sa taasan ng presyo, aasa sa gobyerno. Wala namang maibibigay ang gobyerno. So bakit sinasabi natin na hindi iniintindi? Ang sinasabi nga namin yung mga miyembro namin, basta tumaan sa tamang proseso, hindi emotional, hindi political, ipipilitin namin mag-comply.
At huwag sasabihin ng iba na yan decision para sa mga kumpanya. Alam mo, lahat ng cabinet members, lahat ng kasama rin sa regional, talaga sila alam nilang hindi pwede. Yan makikinabangan konti, mapipiruisyo mo bayan. At hindi naman yung employer sa pinoproteksyonan dyan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga miyembro namin, wala pa 2% lang siguro. Yung mga micro, di naman namin mga member yan. Pero sino nagpo-protection sa kanila? Opo, sige. So, sir, naniniwala kayo na ito yung tamang proseso? Ano po? At sabi nga ho ninyo, wala na... Oo, kasi dahil noong una pa, yung 40 pesos, yung uli, yan taga-paiyakan yung computation yan. Alam mo naman, yung taon-taon ginagawa ng regional wage board yan yan. Okay. Yun, naging 40 yun dahil ginamit pa inflation rate kataasan noong COVID. Ngayon, binasir yan, kami yan, talo kami ang computation ng mga apekto sa salary ng mga 19 pesos lang pero sila pinipilit ng NEDA at saka lang na meron sila ibang computation ginagawa na sinama nila. Pumayag na rin kami. Dahil, basta at least alam namin na pinag-uusapan talaga, naghihiring. Okay, sige po. So, sabi nga po ninyo, ito yung tamang proseso at kayo po, wala naman kayong choice kundi ito inyo pong igagalang. So, ngayon po, isinusulong pa rin ng ilang labor groups sa Kongreso yung pong legislated wage increase. Sa maiksi lang pong reaksyon, ano po ang inyong masasabi doon? Sabi ko kasi, noong Labor Day, si President mismo nagsabi na sa kanila na ang tamang proseso, in-order na nga itong wage board. Okay. Even voto proprio, wala pa nagpapile. Unahin na nyo. Yan ang ginawa nila. Tapos, paano pa isusulong? Si President na mismo nagsabi na lahat ng cabinet members, yun ang sinasabi, lahat ng economists of value, yun ang sinasabi, hindi kaya. Okay. Dito ho ba sa hearing na ito sa wage board, meron ba kayong pinanukala? Meron ba kayong figure na isinumite? Kami, yung una, yung marami nga akong membro, ayaw kahit palang 40. Nag-compute kami, yung 19 pesos na na-compute namin. Magkano po? Dahil 19 pesos yung na-compute namin. 19. Na inflation rate. Bago sa huling epekto sa 40 pesos, sinundan namin yon at naging loss of nasa 19%. 19 pesos. Kaya yun ang sinusulong namin. Yun nga yung meron naman computation ng NEDA at saka DTI na in-accept na rin namin. Okay. Sige po. So, salamat na marami. At least nakuha po namin ang inyong panig po dito at kami aantabay po naman sa magiging aksyon ng mga manggagawa. Bagamat sabi nga, mahirap pong balansin itong gantong usapin lagi as you well experience. Alam mo kasi, yung mga manggagawa, pinipilit nila na ang minimum wage dapat living wage, hindi parehong living wage at minimum wage. Ang minimum wage entry level, hindi bubuhay sa 4 at 5 tao ng pamilya yan. Iba ang living wage sa minimum wage. Opo. Again, sa maiksipong paliwanag, kayo po magsabi. Ano hong kaibahan nun sa usapin po sa mata ng employer? Yung living wage, sinasabi po ng ilang mga pag-aaral na kinakailangan po at least higit 1,000 isang araw ang kikitain ng manggagawa dito po sa minimum wage. Alam nyo, sa International Labor Organization, when they say living wage, minimum wage is to protect yung mga new entrants sa market, yung mga bagong graduate, saka yung coming to age. Ang living wage, maraming kasama yan. Halimbawa, sa isang pamilya, 2 nagtatrabaho, kasama yun. Yung asawa, nagsa-sideline, or whatever, kasama yun. May kapraso silang bakura, nagtatanim nag-aalaga ng itik, manok, baboy, nagtatanim ng gulay, kasama yun. Yung mga ayuda tinatanggap sa mga kamag-anak, sa organizations, sa gobyerno, kasama yun. Yung pre-education na binibigay ng gobyerno, kasama yon. Yung sa health, kasama yon. Yun ang living wage. Kaya, pagka sinabi mo, tama yung sinasabi, 120 dapat yan, or 1,200 yan, wala kami kundi. Pero huwag ipapatong sa
minimum wage. Kasi parang pag sa minimum wage, parang hinahabol mo yung living wage. Para yung katin, supply and demand. Changing the rule of supply and demand na ginagawa. Nililegislate nila yung dapat na mangyaring unti-unti sa atin, ekonomiya. Okay, sige po. So kumbaga, iba ang kwentada, iba ho ang factors sa pag-compute ng living wage vis-a-vis dito po sa minimum wage ng mga manggagawa. Opo, ito po Tama yung Kated. Opo, sige. Salamat po sa inyo, sir. Ginoong Sergio Ortiz Luis, at sa uulitin po ulit. No. Maraming salamat, Kated. Always glad to be in your program. Opo, thank you. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.